Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Magtatalaga na ng checkpoints ang pambansang pulisya sa buong bansa. Simula yan ngayong gabi sa pag-arangkada bukas ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa PNP, inaasahan na ang mainit na labanan sa pwesto, lalo na sa local level. Kaya't mahigpit na babantayan hindi lang mga kandidato, kundi pati na rin ang kanilang mga kaanak at supporters. May balitang A to Z si Kim Salinas. Dito sa Tent City sa Manila Hotel, dadagsa bukas ang mga kakandidato sa national positions katulad ng senador at party list representatives para sa pagsisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Tinitiyak ng National Capital Region Police Office na mahigpit ang magiging seguridad dito. We have deployed about 500 personnel dun sa applying and or filing for the national candidacy for Senate as well as party list, no? Dun yun sa Manila Hotel. Naka-alerto rin ang buong puwersa ng NCR Police kabilang ang field training personnel hanggang October 8 ang huling araw ng COC filing. We are utilizing all of the resources of the National Capital Region for this activity. Not only the personnel, about 23,000 tayo, plus the 1,500 or 2,500 yung nag-FTP na nandyan tumutulong for visibility. Isasagawa naman sa buong bansa ang filing ng COC para sa mga lokal na posisyon katulad ng mayor, gobernador at mga councilor, kaya naman paiigtingin ang nationwide security. Ngayong gabi pa lamang po yung ating mga checkpoint operation will be intensified to make sure and in preparation also doon sa pagsisimula po ng filing of Certificate of Candidacy. We don't expect any security threat. Ayon sa pambansang pulisya, inaasahan na ang matinik na labanan sa pwesto sa local levels kaya't mas malawak ang pagbabantay ng PNP. Hindi na lamang po yung mga kandidato yung ating babantayan dyan. Siyempre, pati yung kanilang mga kaanak, pati yung mga kanilang supporters at gaya nga ng sinabi po natin na kapag local election, mas mainit po yan sa national election. Kaya yan po yung ating tinitignan dyan. Samantala, inilipat na ang pamumuno ng Southern Police District sa bagong pinunong si Police Brigadier General Bernard Yang. Bukod sa seguridad sa COC filing, kakaharapin din niya ang issue tungkol sa mga residente ng Makati na nalipat ang jurisdiksyon sa Taguig. Nakalatag na rin yung ating mga personnel dyan. And I know the Deputy Director for Operation of the Southern Police District has already a plan for this. A matter of fine-tuning doon sa mga plans na ilatag na ng command group. Mahigit 18 pwesto sa national at local levels ang ihahalal sa susunod na taon. Inilagay na sa mga kamay ng PNP Regional Directors sa bawat rehiyon kung itataas ang alert status sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.